Buds, how lang ang duration ng impeachment trial? How long? Wala po. Para pong ano yan, para pong mga ano, hindi po bound by law yan. Pag natapos na sila, gusto nilang pagpasyan, magde-decide po niyan yung Senado. Boss, good evening. Technique lang nila yan para makalimutan ng blank scam. Hindi po natin makakalimutan yan. Lagi po natin papaalala yan. Pero hindi rin po natin pwedeng ignore. No? Hindi po natin pwedeng ignore. Na gagawin din po nating issue yan. Lahat po ng pumirma dyan. Yung Supreme Court po, eto po baka sabihin nyo maiiwan na yan. Hindi po maiiwan yan. Ang magre-recess lang po, yung Kongreso, House of Representatives at Senado. Tuloy po ang trabaho ng Malacanang, tuloy po ang trabaho ng Supreme Court. Kaya magtutuloy-tuloy po yung mga bias scam na yan. Yan pong mga oral argument na yan. Nasabay lang po sa sa TRICOM kaya hindi natin na-cover eh. Ko-cover po natin yan. Pag naka-televise po yung sa Supreme Court, i-cover natin. Pag matalo tayo sa impeachment, si Pulong na lang wag defeatist, Crazy Brooks, hindi tayo matatalo, wag ganun. Wala tayong ibang option. Kung nagawa nila yan kay BP Sara, gagawin lang din po nila yan sa lahat ng Duterte. At saka kung ako po Duterte, kung ako po kung ma-impeach po si BP Sara at walang ginawa ang tao, bakit pa kami tatakbo? Ayaw na sa amin ng tao. 'Di ba? Yun po yan eh. Sobra na po sakripisyo. 6 na taon po naglingkod, hindi nagpayaman si Tatay Digong, hindi nagnakaw. Tapos ang ganti ng mga tao wala lang. Hindi automatic, hindi po ganyan yung dapat, no? Laban natin 'to, hindi po yung option. May option tayo pag na-impeach nila. Hindi po. Hindi po ganoon. Bakit natin bibigyan ng option yung mga 'yan? Huwag tayong pumayag na ma-impeach at nasa ating kamay yan. Di iboto natin yung iboto po natin. Huwag tayong maniwala kung kanino man gusto nyong paniwalaan na dapat hindi tayo bumoto ng straight. Hindi po. Hindi na po yung panahon ngayon ng ganyan. Straight na iboto natin dahil nasa ating kamay yan. Sana boss di tayo madaya sa eleksyon. Alam niyo po, punong-puno po kayo ng negativity. Ang eleksyon po, ang concern po natin, bumoto, mangampanya. Yung kandidato po natin, sila po ang mamomoblema paano hindi sila madaya. Kasi kung magpapadaya po yung natin, mga kandidato natin, wala po talaga silang karapatan kung nadadaya ka. Nakita nyo po, mga mandurugas yung nariyan. Ang Senado po at House of Representatives, panay po mga mandurugas ang tao riyan, panay po mga buhaya. Tapos, wala ka talagang karapatan dyan kung kayang-kaya kang dayain dahil mas mapanlin lang mga tao riyan. Puta, yung pinamumunuan sila ng matulaing waiter eh. Ang linlang-linlang nun eh. Sana makita natin ang listahan ng mga bumoto dyan. Makikita po natin yan. Madali lang po yan. Meron eh. Di ba? Pinalabo lang. Makakakuha dyan. Wala ba tayong tauhan sa loob? Wala ba tauhan ng mga Duterte sa loob? Meron at meron po yan. Delay tactics, Senate servants. Hindi po kasalanan ng Senado yan. Anong delayed tactics? Ang haba ng panahon eh. A-action sila pag dumating sa kanila. Hindi po sila pwedeng umaksyon ng wala pang dumarating. Hindi kasalanan ng mga senador yan. Patumpik-tumpik tong mga to eh. Tinatansya kasi nila yung iglesia eh. Yung pamunuan ng iglesia nanonood sa inyo. Lalo na kayong pamilya nakaupo. Alam niyo po, kung patuloy pa rin kayo na nag-ano riyan sa mga nananawagan na iboto na boboto pa rin kayo ng mga taga-iba, hindi nyo pa rin isusolid na Duterte, wala talaga mangyayari sa inyo. Vice President Duterte's impeachment by HOR today is void. AB in issue, violates
Yung post ni Joy Sansa sa FB na Sir Badong 1 hour ago. Hindi po pwedeng ma-invalid yun. Valid po. Wag pong, alam nyo, pag ganyan po yung laban na umaasa kayo na invalid yun, boto po yan. 215. Ang pag-uusapan ba natin dito, valid yan or invalid? Hindi. Impeach na si BP Sara, iboto nyo yung mga senador natin para hindi siya matanggal sa pagiging vice president. Yun po yung gawin natin. Wag po natin lituhin ang sarili natin na, ay, invalid daw yan. Paano magiging invalid yan? Bumoto nga. Kahit sino pa po magsabi, may boto na yan. Wag natin abalahin yung sarili natin yan. Gusto nyong hindi ma-impeach si BP Sara, bumoto kayo. At iboto nyo yung mga Duterte candidates. Kasi pag mga sabit-sabit, ini-straight po natin ang utak natin. Ibigay po natin sa ating mga kamay. Tayo magpasya. May chance tayo eh. Di ba? May chance tayo. Huwag na kayong bumoto ng ibang tao. Lalo na sa kandidato ni Marcos. Kahit sabihin pa ng paborito ninyong vlogger. Kasi hodan sino magsalita. O ngayon sabihin nyo, bakit mo kami dinidiktahan ba dong? O di wag. Wala naman po ako magagawa eh. Ako, sinasabi ko po sa inyo yung magaganap. Ito po yung totoong naganap. Na-impeach na si BP Sara, may 215 vloggers. May 250 na boto, pinangunahan ni Sandro Marcos. No? Anong gagawin naman natin ngayon? May ibang option, pero hindi ko pwedeng sabihin dito. Dahil pwede ka nang ipadampot. Yung option po natin sa botohan, iboto natin. Iboto natin yung mga Duterte supporters. Duterte senatoriables. Huwag maniwala sa mga paboritong vlogger na dapat may hindi iboto kasi ganito. Putya. Hindi naman tuwing may botohan, may pinag-uusapan tayo impeachment. Ngayon lang. Kaya ibang uri dapat yung pagboto natin dito, hindi dapat isa-isa. Sa 2028, pag nakalusot po si BP Sara, hindi po siya na-impeach. Okay po ako riyan sa suggestion nyo na mamili tayo ng per tao. Ito bang taong to, karapat dapat? Ngayon po, ang kinakailangan natin, boto. Ngayon po, ang kinakailangan natin ay numero. Huwag po nating ibigay na boboto ko to, siguro naman hindi niya impeach si BP Sara. O, bakit nyo iboboto? Dito na tayo sa sigurado. Bernardo, wag ka muna magsaya sa impeachment ni BP kasi di ikaw magpapasya kung sino man. Isa pa, ang maganda pa po riyan, no? Malalantad po sa tao eh. Malalantad po sa tao kung paano po nila ibintang yung walang sabi nila malakas daw po. Paano naging malakas yun eh? Confidential fund ang pangunahin yung tsaka yung bintang. Tingnan nyo, tama si BP Sara eh. Kaya kayo nagko-conduct ng mga investigasyon laban sa kanya para makakuha kayo ng ikakaso. O, kita nyo po, tama. Dahil nag-imbestiga kayo, ginalit nyo si BP Sara, pinakulong nyo si Zulaika, Atty. Zulaika Lopez. Ayun, nakapagbulalas tuloy si BP Sara na kung ako ay matitigok, may inutusan na siya. Di ba? May inutusan na siya. Yun na po, isa na sa kinaso yun. Di ba? Tama po eh. Tama yung sinisibi. Tama po yung sinasabi. Nakakatawa po. Sabi ko na eh, ang lead counsel nila si Beatrix eh. Naku, kawawa po yan. Sa bagal mo mag-isip,
May kodiko ka pa palagi, kawawa lang yan. Ang constitutional daw ang pag-impeach kay BP Sara when the price is right. Alam niyo po, mahirap pong pumasok sa ganyang argumento na ang constitutional. May perma po may perma. No? May perma po. Hindi kasi to mga pangkamot ko to all around to panghalo ng kape, pangkamot sa likod. Tapos nagpa-practice talaga ako mag-chopstick. Kasi lagi punta ko sa Hong Kong, punta ko sa Vietnam. Lahat po ng pupuntahan mo sa Southeast Asia, chopstick Kaya yung ginagawa ko bang yung habang nagba-vlogs ako, naggaganto. Pina-practice ko yung straight senator ni PRRD yan. Tapos batch Junto ang resume ng Senado, tama ka, maski si Philip Salvador, iboboto ko. Boss, sabi ni Pulong Duterte, sigarin daw ang nagpaikot ng papel. Matapos ibasura ng DOJ yung Dembaxia issue niya, tumanaw kagad ng utang na loob. Di ba? Ganun talaga Isang pamilya lang naman hindi marunong tumanaw ng utang na loob Di ba? Yun talaga. You are beholden because of that utang na loob. Yan po yung kultura sa Pilipino May utang na loob ka sa akin kaya bibigyan mo rin ako ng pabor, 'di ba? Yan po yan, matagal ng panahon. Kaya nga katakataka, ganyan po siguro yung attitude, kaya gigil na gigil si Sara Duterte. Kaya masama yung loob ni Sara Duterte kasi kakaiba tong pamilya na to. No, kakaiba talaga tong pamilya na to. Yan, halimbawa si Garin, tama yung analysis niya Pagtanaw yan ng utang na loob, beholden ka dun sa pinagkakautangan mo ng loob. Yan ang kulturang Pilipino na madalas nagagamit ng mga politiko. May utang na loob ka sa akin, natulungan kita. Patronage politics. Isa lang ang hindi kumikilala dyan, isang pamilya lang. Grabe yung pamilya na yan. Duterte ang dahilan kung bakit kayo nabalik sa Malacanang. Aminado pati yung manggang kapatid. Aminado dyan. Pero matapos manalo, sipain na natin yung mga yan at pagbintangan natin na mang-aagaw ng kapangyarihan. Sipain na natin yung mga yan at pagbintangan natin sakim sa kapangyarihan. Sipain na natin yung mga yan. Sipain na natin yan at sabihin natin sa propaganda na lang natin na balak tayong agawan ng kapangyarihan. Kayo, balak agawan? Nasabi na rin po ni BP Sara. Kung gusto niya maging presidente, presidente siya ngayon. Hindi ng impyerno, ng Pilipinas. Tapos, sasabihin niyo mang-aagaw. Ayaw nga Ayaw nga niyang magpresidente. Nakalimutan din ni Romualdez kung sino yung tumulong sa kanila matapos ang bagyong Yolanda. Kung sino ang unang mayor na pumunta doon para mag-assess at magbigay ng tulong sa Tacloban. Dati nga, welcome na welcome. Mayor, mayor, taas nung president, bumalik doon. Ruro, marami kang crush. Tatangkad na naman si Sir Buds. Sa June 2, hindi pa ang mga bagong senador ang magpapasya kasi sa June 30 pa ang panunumpa nila. Correct. Pero pwedeng pagpasyahan ng mga senador ng sa June 2 na total, hindi nila matatapos. Di ba? Pwede nang ipasa sa kabila, sa Depende nga sa kanila. Hindi ko alam yung Yun ang action nila. Pwede naman yun yung action nila Kasi nakalagay lang sa Constitution, kinakailangan nila umaksyon immediately, kinakailangan nila mag-convene as impeachment court. So, tapos pag-uusapan nila yung mga rules, marami pa po yan. Pwede naman nilang gawin yung mga initial, pag-uusapan nila yung mga rules, etc. Reviewin nila.
et cetera, et cetera. Tapos, bago sila mag-start ng trial mismo, June 30 na. Matagal matagal yan eh. Ibe-briefing pa sila sa mga maraming senador eh. Ibe-briefing pa sila sa court rules. Anong pagkakaiba ng trial sa korte, sa trial dito. Marami po senador, tandaan nyo, hindi pa po nakaranas ng impeachment trial. Marami sa kanila ngayon, hindi pa senador nung panahon ni Erap. Baka naman pumayag ang SC na impeach si BP Sara. Bakit naman pumayag? Wala pong pakialam yung Supreme Court doon. Wala po silang pakialam doon. Hindi po overlord yung Supreme Court. Ang Supreme Court po, nagpapasya lang po siya kung ito ba ay umaayon sa batas o hindi. Yun lang po. Yan pong impeachment ay hindi po dadaan yan sa Supreme Court. Wala rin pong pag na-impeach po, pag natanggal po sa pwesto through impeachment, hindi rin po pwedeng umapila sa Supreme Court. Yun po pagkakaiba ng impeachment court eh. Pag guilty ka, tanggal ka sa pwesto. Tapos ang kaso. Salamat, boss. Kap Elsar. Boss, pwede ba na ipagpalagay na si Attorney Alright ay researcher mo rin? Pwede. Marami ko mga researcher eh. Kasi mga automatic eh, di ba? Ang gagawin mo lang naman pag mga researcher mo ayon kay Attorney Libayan, ayon kay Shelo Magno. Ganun lang naman eh. Pag mali sila, puta sila, di ba? Pero bihira yan kasi expert sila eh. Hindi mo naman gagawing researcher yung mga hindi expert. Lang naman sabihin mo, ayon kay Nino Barsaga. Puta. O kaya ayon kay o pwede mo sila i-quote, kunwari ayon kay Jarrett, ayon kay Abe. Para banatan, hindi para sila yung maging kinukot mo sila para mapalakas yung argumento mo. Hindi ganoon. Kinukot mo sila para banatan. Yun yung pagkakaiba eh. Di ba?